Hello, welcome to Silver Lining, where we find hope in every season of life. Good morning po and good evening po dyan sa Pinas at around the world. Welcome back to Silver Lining. Here, we reflect on life, faith, and the wisdom God gives us for the journey ahead. Ako po si Silver. And I'm so glad na kasama ko po kayo ngayon. Today's episode is a deeply personal one kasi meron po akong pinagdaraanan that has made me pause and reflect. Meron po akong medical procedure na naka-schedule bukas 2 araw bago ng aking birthday. And I won't lie, medyo apektado po ako. I've been feeling a little anxious about it. Kung nahaharap po tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari, lalo na tungkol sa ating health, merong makakanting emotion sa ating sarili na hindi man natin alam na nasa sa atin pala. Yung emotions that we may not even realize are there. So, I did what I usually do when I feel puzzled and uneasy. Nag-research po ako. Naghanap ng sagot sa mga questions. I found some helpful information na nakatulong sa aking pag-aalala that really put me at ease. But beyond just understanding the procedure, meron pong mas malalim na nangyari. Napaisip na naman po ako tungkol sa buhay. I started thinking about life itself. Life is fragile. Marupok ang buhay natin. Sa isang saglit, maganda at wala tayong karamdaman, ngunit sa isang saglit din, biglang may sakit. Ang doctor's visit o unexpected emergency na tulad ng nangyari sa akin kailan lang, reminds us that our bodies are not invincible. Lagi nating ina-assume na marami pa tayong panahon, marami pang araw na darating to fix our bad habits. Pero, what if kung yung panahon na yon ay hindi na darating? Sabi sa Psalms 90 verse 12, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Ang verse na ito ay hindi para takutin tayo. Mensahe ito para sa atin, to wake us up to what truly matters. And one of those things is how we care for the body God has entrusted to us. This isn't about guilt. It's about wisdom. Kung alam lang natin na ang araw natin ay bilang na, then every choice matters. Our health isn't just about us. It affects our families, our ability to serve, our ability to be productive, and how well we fulfill God's purpose. Ang tanong, are we honoring God with our health? Kumakain ba tayo ng tama? Sabi sa Biblia, sa 1 Corinthians 10:31, "So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God." Sabi rin sa 1 Corinthians 6:19 na ang ating katawan ay ang temple of the Holy Spirit. Pero marami sa atin ang nagpapabaya at ayaw maniwala na kailangang alagaan ang katawan. Inaabuso ang katawan pagdating sa mga bisyo, lalo na sa pagkain. Tayo ay nabubuhay sa mundo na puno ng mapagpipilian ng pagkain. Maraming hindi healthy na maaring maging sanhi ng mas maraming gastos para magpagamot. Madalas, we take our health for granted. Ang kinakain natin ay yung convenient sa atin. Fast food, mga instant food na madaling gawin dahil lagi tayong nagmamadali. Hindi na tayo kumakain ng healthy food na magbibigay ng nourishment sa ating katawan. Anong mangyayari sa atin kung hindi natin ito pinapansin? Bakit ini-ignore natin ang mga warning signs tulad ng bloating, fatigue, discomfort o pain?
Hihintayin pa ba natin hanggang ang katawan natin forces us to pay attention? And then, pag biglang nagkasakit, we pray for healing? Tulad ng sa akin noong na-emergency ako, akala ko heart attack dahil sa mga simptomas na naranasan ko. Buti na lang at gallbladder disease. Pero matinding sakit pa rin po yun. At ito ang resulta ng years of poor eating habits. Akala ko exempted ang mga Pinoy sa pagkain ng taba, lalo na yung niluto kong adobong pork belly. At yung sumunod ay bulalo na niluto ko ng araw na tinamaan ako ng sakit. Madalas, wala tayong pakialam. Basta ang importante ay makakain ng masarap. Yung bang too much reliance on what pleases our taste buds rather than what nourishes our bodies. Mali po ang mag-spiritualize ng verses, pero meron pong maaaring maging spiritual lesson ang gallbladder health. Ang main function po ng gallbladder ay mag-iimbak ng apdo o bile na tumutulong upang i-digest ang fat o taba. Pero kung ito ay na-overburden ng unhealthy choices ng pagkain, ang bato o ang tinatawag na gallstones ay mabubuo. Nahaharang sa flow at ito ang dahilan ng pagkakaroon ng matinding sakit na parang ikaw ay aatakihin sa puso. At kung naging worse, may emergency. Hindi ba para itong buhay? When we overconsume what is unhealthy, maging ito'y pagkain or in spiritual matters tulad ng gossip, anger, or stress, gumagawa tayo ng blockages o bara na magpapahinto ng pag-flow ng blessings that God intended for us. When we fail to nourish ourselves properly, pinapahina natin ang abilidad ng ating katawan para mag-function as He designed. Tulad ng kinakailangan pagtanggal ng gallbladder, kung hindi na ito nag-work ng tama, kailangan din tanggalin ang mga harmful habits that leads us away from healthy, God-honoring life. Ito pa ang tanong, willing ba tayong gumawa ng pagbabago para maiwasan ang sakit in the first place? Tinawag tayo ng Diyos to stewardship. Kahit sa pagkain, hindi lang sa pera, hindi lang sa time and talents, but also sa ating katawan. Every choice we make reflects whether we truly value the life God has given us. Dinisenyo ng Diyos ang pagkain upang magbigay ng sustansya and to sustain us, not to harm us. Meron warning sa Proverbs 23:2. Ito ang sabi, "Put a knife to your throat if you are given to gluttony." Maaring ito ay isang metaphor, pero ipinapaalala nito sa atin na ang kawalan ng pagpipigil sa sarili sa pagkain ay maaring humantong sa malubhang consequences. Kaya, tanungin natin ang ating mga sarili. Kumakain ba ako to fuel my body o para lang masatisfy ang cravings? Nagpa-practice ba ako ng self-control or nag-i-indulge carelessly? Am I listening to the signs my body is telling me or am I ignoring them? Maging honest po kayo sa sagot nyo sa mga tanong na yan. Ngayon, paano natin i-honor ang Diyos sa ating eating habits? Mag-practice ng moderation. Enjoy natin ang food, pero don't let it control you. Piliin ang makakain wisely. Bigyan ng iyong katawan ng pagkaing nagtataguyod ng kalusugan, hindi yung nakakasama. Be grateful, not wasteful. Magpasalamat sa Diyos. Appreciate what God provides at huwag magsayang ng pagkain. Iwasan ang excessive na pagkain. At makinig sa mga warnings. Kung ang pain ay isang signal ng problema,
binibigyan din tayo ng Diyos ng spiritual warnings. Ano ang maaari nating gawin? Kung naging careless tayo sa ating eating habits, naging careless tayo sa ating health o ng ating katawan, today is the day to make a change. Ngayon at hindi bukas. Hindi yung hihintayin mo munang magkasakit ka para mapigilan kang magbago. Magbago na ngayon, kaibigan. Choose to honor God in how you care for yourself. Start small, but start somewhere. Let's take care of our bodies, not just to avoid illness, but to honor God with the health He has given us. Kung aalagaan natin ang ating katawan, we are better equipped para mag-serve sa Diyos. We are better equipped to love others and live out His purpose for our lives. Let's commit today to eat with wisdom, live with discipline, and honor God in all things, even in what's on our plate. Amen po ba? Kung na-encourage kayo sa ating mensahe ngayong gabi, pa-share ang ating video at makinig sa kabuuan ng ating episode. Baka merong kailangang makarinig nito. Someone who needs guidance and help. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Kung meron po kayong prayer request or katanungan, i-private message nyo lang po ako. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, thank you for the gift of life and for reminding us that our days are precious. Forgive us for the times we've neglected our health and taken our bodies for granted. Teach us to be wise, to be disciplined, and to make choices that honor you. Lord, for those struggling with health issues, bring healing and peace. For those who need to make changes, give them the strength to start today. And for those facing uncertainty, remind them that you are in control. May we glorify you not just in our words, but in the way we live, the way we care for our bodies, and the way we cherish the time you have given us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng encouragement sa inyong lahat. Abangan ang ating mga susunod pang mga weekly devotional. Yan po ang ating episode ngayong gabi dito sa Silver Lining. Until next time, may we live wisely knowing that every day is a gift. At laging tandaan, let's not just believe in God, let's live for Him. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless. Remain steadfast in your faith and Shalom!